Paano magbukas ng totoong account sa Pepperstone kung mayroon ka ng demo account? Halimbawa, pumunta ka dito sa bahagi ng pagsisimula, mag-login ka na at pumunta ka sa kung saan nakasulat na live at pindutin mo ang magdagdag ng totoong account. Kapag na-configure mo na ang iyong totoong account, lalabas ito at ito ay para pumili ng trading platform na gusto mo, MetaTrader 5, MetaTrader 4, ang sariling platform ng Pepperstone, cTrader o TradingView. Dito mo pipiliin kung saan mo gustong mag-operate. Sa kasong ito, pipiliin ko ang sa Pepperstone at dito ay nag-aalok lamang ng nakatakdang leverage kaya mahalagang isaalang-alang ito. Ngunit kung magpalit ka, makikita mo na maraming iba pang pagpipilian at makikita mo ang mga uri ng account na kailangan mong suriin kung aling account ang gusto mo. Isang standard account, isang Razor account, isang managed account na sa totoo lang ay gumawa na kami ng video tungkol sa lahat ng hindi sinasabi ng Pepperstone para mapuntahan mo at suriin kung ano ang pagkakaiba nito at kung alin ang mas angkop para sa iyo. Kaya, piliin mo lang ang uri ng account. Sa kasong ito standard, piliin ang platform tulad ng sinabi ko, pipiliin ko ang sa Pepperstone at dito pipiliin natin ang parehong leverage na meron tayo dati, ang pangunahing currency kung saan mo gustong mamuhunan at dito kung gusto mo. Hindi ko alam kung may code ako pero titingnan ko kung mayroon at maaari mong ilagay ito, kung wala, iwanan mo lang itong walang laman tulad ng sa akin at pindutin mo ang magpatuloy at hintayin mong matapos ang pagload. Pagkatapos, trabaho at kita, dito kailangan mong ilagay kung saang sektor ka nagtatrabaho. Kaya ilagay mo lang ang iyong tunay na impormasyon at ilagay mo lang kung ano ang iyong sitwasyon. Kung ikaw ay empleyado, self-employed, ano ang iyong posisyon, saang sektor ka nagtatrabaho. Sa kasong ito, ginagawa ko ito ng random talaga dahil gumagawa ako ng test account pero sa iyong kaso, ang ideya ay ilagay mo ang tunay na impormasyon na mayroon ka. At sa kasong ito rin, ang mga layunin sa mga operasyon, coverage, speculation, risk management, diversification, maaari nating ilagay ang speculation at sa kasong ito, ilalagay ko ang mataas na panganib ngunit ilagay mo kung ano ang sa tingin mo ay kinakailangan. Pindutin mo dito ang magpatuloy. Pagkatapos kung gaano katagal ka nang nag-ooperate sa CFDs o Forex, ibig sabihin sa mga currency, tulad ng sinabi ko, maaari mong palitan dito ang wika. Kung sa tingin mo ay hindi tama na punan ito dito sa Espanyol, palitan mo ito halimbawa sa Ingles at lalabas ang lahat ng isinalin. Kaya, ilagay mo ang dami ng oras at depende sa dami ng oras na pipiliin mo, lalabas ang iba't ibang mga tanong. Ang ideya ay ilagay ang tunay na impormasyon dahil batay dito, maaari rin silang magbigay sa iyo ng impormasyon o kahit na magpadala sa akademya ng mga tutorial at impormasyon kung gusto mong matuto pa. At dito na lumalabas para punan ng lahat ng ating impormasyon. Kaya kailangan nating ilagay ang address, numero ng kalye, pangalan ng kalye, lungsod, postal code, lungsod kung saan ka nakatira, numero ng ID kahit na ito ay optional sa kasong ito, at ang nasyonalidad at lugar ng kapanganakan. Pindutin mo ang magpatuloy, dito natapos na natin ang lahat ng impormasyon at kailangan nating tanggapin. Ang ilang mga tuntunin at kondisyon na lahat ng ito ay lumalabas dito. Tinatanggap mo ang mga ito, pindutin mo ang susunod at kapag naipasa mo na, dadalhin ka sa bahagi ng verifikasyon na ito dito na pangunahing ay magpadala ng larawan ng pasaporte o ng lisensya sa pagmamaneho o ng ID, DNI o kung ano man ang tawag dito sa iyong bansa at ganito ka lumikha ng totoong account sa loob ng Pepperstock.